mag-present po si Secretary Vince Dizon tungkol sa O-Plan kontra baha. Sa susunod na linggo, buwan na po ng Abril at ilang buwan na lamang ay panahon na naman po ng tag-ulan, kung kaya't kami ay nagpapasalamat kay Secretary Vince Dizon sapagkat una-una, ramdam na ramdam ho natin ang DPWH pagdating po sa pagsuporta sa ating mga LGU sa Metro Manila. Ang bilin po sa atin ni Secretary Vince Dizon na pinag-utos naman po ng ating mga Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung mga lugar na bahain sa aming mga lungsod na dapat talaga ay maaksyonan na, ay gumawa kami ng isang master list na isasubmit sa DPWH para ho mapuntahan na agad at maasikaso nga ng DPWH pagdating sa dredging, pagdating sa drainage improvement, pagdating sa paglinis ng mga daluy ng tubig, sapagkat yung mga infrastructure projects will take some time. No? Halimbawa, yung mga pumping stations nga po, in fact, naka-hold ngayon yan. Pero pagdating sa mga drainage improvement na malawakan, that will take a few months to a year. So yung mga mas short-term na mga projects na pwedeng isagawa na ngayon na makakatulong upang maibsan ang problema ng pagbaba, ito po ay pinapasubmit na sa amin ni Secretary Dizon at nagpapasalamat po ang Metro Manila Mayors dito sapagkat hindi naman ho namin kaya on our own. We will really need the help of DPWH when it comes to this. So ito po ay isa sa mga mahalaga na pag-usapan po namin at nagpapasalamat kami muli kay Secretary Vince Dizon po. First question, Erdo Brias, Net 25. Secretary Vince, may mga areas pa po ba sa NCR na kumbaga inaayos pa po as of now for the preparations sa tag-ulan? Dahil di ba may mga areas po talaga na binabahati? Wala tayong tigil. No? Alam mo pa ulit-ulit si Pangulong BBM na papagapit na ang tag-ulan, mga dalawat kalahating buwan na lang, uulan na naman. So kailangan talaga paspasan natin yung ating mga kailangan gawin para kahit papano naman maibsan natin ang kahit konti yung hirap ng mga kababayan natin sa pagbabaha. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng mga major areas sa Pilipinas na talagang tinatamaan ng baha every year. No, nakakaawa kasi yung mga kababayan natin, no, na talagang parang every year na lang, pare-pareho na lang yung dinaranas nila. So, ang ginagawa natin ngayon, given yung limitasyon natin sa pondo this year sa flood control, is lahat ng kaya nating gawin para i-mitigate o maibsan yung epekto ng ulan, ginagawa natin. So, unang-una, tuloy-tuloy yung paglilinis natin ng mga daanan natin ng tubig, mga ilog at estero natin. Kailangan tayong mag-dredge, kailangan tayong maglinis ng basura. Ikagawa, kailangan yung ating mga drainage ididiklag natin. Kasi marami dyan, bara-barado na. No? Ikatlo, kailangan yung mga pumping station natin. Lahat yan mapagana natin. No? Marami na tayong napapagana paunti-unti, pero meron pang mga kailangan pang paganahin. No? So, yan ang mga pinag-usapan namin ng mga mayors at ni Chairman Don, ni General Nick, kanina. No? Ano ba yung priorities natin na paganahin? Halimbawa, yung Infamous Sunog Apog na 6 na taon nang hindi gumagana yan. Kampante tayo, report natin kanina kay Chairman Don at kay Yorme na by May, gagana na ang Sunog Apog, finally. No, malaking bagay yon, no? So, pero ang isa ding pinag-usapan namin, no, na humingi ako ng tulong sa MMDA at sa ating mga mayors, kailangan magtulungan din tayo sa pag-manage ng basura. Kasi ang basura talaga, isa yan sa mga malaking nagka-clog ng ating mga drainages. At pag clog ang drainages, sigurado, bahayan. No? So, kailangan magtulungan din tayo doon. Pero tuloy-tuloy tayo, wala tayong tigil. And isa pang hiningi ko din, dahil nga gumagawa na tayo ng budget for 2027, is ipadala na sa atin ng ating mga mayors at ng MMDA yung priority natin for flood management sa NCR. Ano ba yung mga bagong drainage na kailangan nating, yung mga lumang drainage na kailangan nating baguhin, kamukha nung ginagawa natin sa G. Araneta, sa Marikina,
at sa Maynila, ano yung mga pumping stations na kailangan nating itayo, no? Kami ni Mayor Francis, nag-usap na kami dun sa pumping station sa may F. Manalo, one of the few remaining areas na nagbabaha sa San Juan. With the pumping station there, with the improvement ng drainage, with the dredging of the waterways, kampante si Mayor na magiging flood-free na yung F. Manalo kung magawa natin lahat yun. So, kailangan tutukan natin yan. So, yun ang hiningi ko sa ating mga mayors kanina. Secretary, so this summer season po will be the best time to fix. Hataw tayo ngayong summer. Yun ang sabi ni PBBM. Talagang kaya, hindi lang sa Metro Manila, kundi all over, no? Kahapon lang, nasa Pangasinan ako, kailangan din tayo mag-dredge doon, no? So, kailangan talaga i-maximize natin yung tag-init para pagdating ng tag-ulan, kahit papano, may magagawa tayong mapapababa ng konti yung pagbaha. At hindi lang yung pagbaba ng pagbaha, yung problema kasi sa pagbaha, yung yung hindi mabilis mawala yung baha. No, kailangan talaga clear ang waterways, kailangan dumadaloy ang tubig para kahit na magbaha, mabilis din siyang mawawala. Johnson Manaban, ABS-CBN. Sir, may time and motion ba or study? Kung halimbawa, in previous years, 2 hours bago buho pa ang baha, after nung inyong ginawang mga programa, anong ini-expect natin this coming? Right now, wala pa. So, ayoko munang magsalita, no? Kung gaano ka-epektibo. Halimbawa, yung pinagita nating, times 3 natin yung capacity ng drainage sa G. Araneta. Tapos, meron tayong lalagay na mobile pump sa E. Rodriguez. Hindi pa natin alam kung gaano ka-effective yon. Pero nagpapatulong tayo sa mga eksperto, specifically sa Project NOAA, kay Professor Mahar Lagmay. So, tingin ko, baka sila, makakapag-simulate pa sila. Makakapag-simulate sila nitong mga ganito, pero wala pa tayong ganong datos as of now. But can we generally say na Ayoko magsalita ng ganyan. Johnson kasi hindi natin talaga alam At depende din kasi sa lakas ng ulan No, hindi pa natin alam kung gaano ka lakas at gaano katagal ang mga bagyong tatama sa atin this year. Ang importante lang kami ngayon, ni General Nick, ni Chairman Don, ni Mayor Francis, lahat ng mayors, nakatutok kami, wala kaming gagawin ngayon habang tag-init, talagang totodo namin yung kailangan gawin natin trabaho between now and June, July. Sir, last na lang. Yung sa Sunog Apo, since magiging operational na kamo, magiging okay na by May, may nanagot na ho ba dun sa past 6 years na hindi siya gumagana? Papanagutin natin. No? And who are Pero ngayon, na nagpo-focus muna kami sa solusyon. Kasi alam niyo naman, 6 na taon niyang ginawa. In-inaugurate pa yan noong 2020. Tapos, since 2020, hindi yan gumana. Sabi nga ni Mayor Isko, ni Chairman Don, ni minsan, di daw gumana yan. So, kailangan may managot dyan. No? So, pero, ngayon, nakafocus muna kami sa solusyon. Kailangan muna, yung kawawa naman yung mga kababayan natin sa barangay sa bandang Sunog, Apog, Estero, nakikita nila, may pumping station doon, hindi gumagana, tapos binabaha sila, kawawa naman sila. So hopefully this year, kahit paano, maiibsan na yung pagbaha sa bandang Sunog, Apog, Estero de Sunog, Apog. Thank you. J. Mark Nagala, Radyo Pilipinas. Sir, nabanggit nyo na sasamantalayin niyo itong tag-init Mhm. ito. Just for clarification, kasama rin po ba dun yung Holy Week break na Lahat, walang tigil to. In fact, mas maganda nga magtrabaho ng Holy Week, wala masyadong sasakyan So kasi marami pa tayong mga ginagawang drainage ngayon. So sabi ko sa lahat ng district engineer na Holy Week is the time na talagang totodo tayo ng trabaho. In fact, magpapaalam nga ako kay Chairman Don tsaka kay Sir Nick kung pwede, baka pwede tayong mag 24/7 sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, at saka Easter Sunday para sana mapabilis natin yung mga infra. Anyway, wala namang masyadong sasakyan na bumabiyahe dito sa NCR kapag mahal na araw So, kasama na rin mo dun, di ba by schedule na rin dun sa EDSA Rehab, sir? Yun naman. Wala naman tayong tigil doon. Tuloy-tuloy tayo doon. Sir, lastly on my part, yung San Nabotas Navigational Gate, meron na rin po bang Actually, matatapos na yon. In fact, I think tinetesting na nila. So, mukhang matatapos na yon. So, yung mga commitment natin sa Navotas, kasi alam mo naman, yung NAVGate. Pag yan, NAVGate hindi gumagana, siguradong
baha sa mga barangay doon. So, ngayon tinetesting na nila, mukhang matatapos tayo siguro. Hopefully by April, tapos tayo dyan. Second, just add lang. Yes. Tungkol dun sa binanggit po ni Secretary Vince Dizon, specific po to San Juan, meron pa kaming 2 pumping stations na talagang kinakailangan maitayo at ito po ang binanggit ko kay Secretary Vince Dizon sapagkat nung nakaraang 3 buwan, no, or 3 months ago, ay dumalaw po si Secretary Vince Dizon sa San Juan at dinala ko ho siya sa pinaka-binabahang lugar ho namin, which is the Barangay San Perfecto, Barangay Batis area along F. Manalo. At sa stretch po ng F. Manalo, meron pa tayong 2 kinakailangang pumping station at ang pondo po nito ay mula pa sa 2025. No? So at least pumasok siya dun sa funding. So we're very excited because we believe that once these 2 pumping stations are installed and once the drainage improvement in these barangays are finished, malaking bagay talaga at malaking tulong ito upang maibsan ang problema sa pagbabaha. At yun nga yung binanggit ko kanina sa ating mga mayors. Dahil ang maganda po sa ginagawa ni Secretary Vince Dizon ngayon, dati ho kasi, at ito, malaking problema namin to. Pag mayroong project ang DPWH dati, always in phases. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5. Minsan, bago ka umabot sa dulo, ilang taon ang nakalipas. No? Ang pinakamagandang narinig ko ngayon kay Secretary Vince Dizon, pinampasubmit sa amin, ano bang yung mga infrastructure projects ng DPWH dati, no? Meaning yung mga unfinished, na pending pa, na maraming phases pa ang kailangan para matapos. Because the instructions of our dear President ay wag muna magsagawa ng proyekto na iba kung hindi pa tapos yung mga current national projects. And that is the best thing I heard from Secretary Vince Dizon today. Dahil again, what's the use of starting new projects kung yung mga dati nga hindi pa nga tapos. So yan po babanggitin ko sa mga mayors na summarize na po lahat ng mga pending DPWH projects. We will submit to Secretary Vince Dizon. Again, based on priority, kasi meron din naman silang limitations po pagdating sa pondo. So he has asked us to prioritize which of these national government projects we will prioritize para rather than mag-phase 3, 4, 5, 6 pa, no? Tapusin na talaga. At yan ang talagang hinahanap po namin because, again, we want to be able to complete these projects para mapakinabangan na ating mga mamamayan. At kasama dyan yung mga pumping stations. No? Yung 2 pumping station na binanggit ko kanina, na meron ng initial funding previously, kung maghihintay pa ako ng 2, 3, 4, 5 phases, baka 3 to 4 years pa matapos yan. Kanina, binanggit na ni Secretary Dizon, siya yung nagbigay na rin ng instructions sa ating district engineer to submit already yung pending funding requirements para yung next funding phase niya, kumpleto na po ito. Tama po yan. Ay, Just Ignacio, Sorry. PRP. Kung wala na sa akin, pwede ba ako magpaalam na? Ako yung, ay sorry, sige. Sorry. Meron lang kasing pila. May pila ba? Yes, sir. Pwede bang ano? Naka-queue. Pwede- Sino po ba yung may mga tanong kay Mauna na ako, sorry. May pasensya na, Sir Nick, pwede bang, Sir, Kung meron ba? aside from Sunog Apog pumping station, meron po bang specific LGU or place here in Greater Metro Manila that you will prioritize in your specific project? Kasi, of course, kung ano talaga yung nakita natin na maraming mga nasawi before because of the flooding. alam mo, unfortunately, ang buong Metro Manila, pare-pareho naman ang sitwasyon ng lahat ng mayors ng Metro Manila. So, ang ginawa lang namin ngayon is, tama yung sinabi ni Chairman Francis, ni Mayor, is prioritization. Ano ba, kada LGU sa Metro Manila, ano ba yung talagang flood-prone areas na talagang hirap na hirap yung mga kababayan natin? And right now, can you mention top of mind? Ang dami. QC, G. Araneta, sa Commonwealth, sa Maynila, sa Espanya, sa Taft Avenue, sa San Juan, sa F. Manalo, sa Muntinlupa, yung malapit sa yung mga lakeshore barangays nila, malapit sa lahat yan may priority. So, ang pinag-usapan namin kanina ng mga mayors is
kung ano yung mga talagang binabaha ng grabe, doon tayo bubuhos ng resources, doon tayo bubuhos ng equipment, doon tayo bubuhos ng manpower. Para talagang, kung ano ang kaya natin gawin, magdedredge tayo, magigilinis tayo ng estero, magdidikrag tayo ng drainage, maglalagay tayo ng mobile pump. Lahat ng pwede natin gawin, kailangan, Kailan? Kailan? Today? ang kontrabahan, nagsimula yan, last year pa. Last year pa yan, tuloy-tuloy natin gagawin yan. And one last sec. The last time that I talked to you in Unang Hirit, there was a mention of, tungkol po to sa Sunog Apog. We were there, remember? Tapos, nabanggit din po na nagkaroon pa ng pagpapasinaya, and this happened during the previous administration, DPWH Secretary Mark Villar. And sinabi niyo rin po na aabot, nung time po na yon, aabot sa kanya yung investigation. Meron na, I understand that you already said na uunahin natin, pa-prioritize natin yung solusyon. But mula nung time po na yon, were there efforts to Yes. call or to make him answer some of the particular investigations that you've started? We've submitted the documentation on Sunog Apog, on the investigation on Sunog Apog already to the Office of the Ombudsman. No? So, siyempre, ang DPWH, hindi naman kami investigador at prosecutorial, hindi ba? So, yan, kailangan talaga makipagtulungan tayo sa Ombudsman. At yan, sinamit na namin yung mga dokumento at yung iba pang mga ebidensya na pwedeng magamit para mapanagot yung gumawa doon sa Sunog Apog at hindi nagpagana sa Sunog Apog para sa 5 taon. Secretary. Hindi na muna ako magsasalita dyan. No, hintayin na lang natin siguro ang Ombudsman.